Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang malawakang pag-aalsa ang nagsimula ngayon sa buong bansa bilang protesta laban sa mga maling pamamahala at mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Ang galit ng taong bayan ay patuloy na lumalakas kasunod ng mga aligasyong nagpapakita ng mga katiwalian at hindi makatarungang pang-aabuso ng kapangyarihan mula sa mga leader ng bansa, partikular na ang Administrasyong Marcos. Pinipilit ng mga mamamayan na iparating sa gobyerno ang kanilang hindi pagkakatanggap sa kasalukuyang kalagayan ng bansa. Ang mga demonstrasyon ay nagsimula sa mga pangunahing lungsod at mabilis na kumalat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang mga tao mula sa kabataan hanggang sa mga senior citizens ay sama-samang nagtipon upang ipahayag ang kanilang hinagpis laban sa mga maling patakaran at hindi pagtugon ng administrasyon sa mga pangunahing isyu tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at ang patuloy na kawalan ng hustisya para sa mga mahihirap. Ang malawakang pagkilos ay naging simbolo ng pagkakadismaya ng mga Pilipino sa gobyernong Marcos at sa mga opisyal nitong itinuturing na tiwali. Ayon sa ilang eksperto, ang malawakang protesta ay isang malinaw na indikasyon na hindi na kayang pasanin ng mga mamamayan ang mga patuloy na palpak na pulisya at ang mga pagpapabayaan ng mga lider sa mga pangunahing issue. Patuloy na umaabot sa mga lansangan ng mga kilos protesta na naglalayong ipakita ang kanilang pagkadismaya sa administrasyon ni President Kuting ng Norte Jr. Kasama sa mga isyong pinuna ay ang mga mabagal na aksyon sa mga proyekto para sa pagpapabuti ng infrastruktura at mga patuloy na problema sa edukasyon at kalusugan sa bansa. Samantala, ang ilang leader ng kilusang protesto ay nagsabi ng kanilang layunin ay hindi lamang ang magprotesta kundi ipakita ang lakas ng taong bayan na nais ng pagbabago. Ayon sa kanila, ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno ay patuloy na nagpapayaman gamit ang pondo ng bayan at hindi tinitingnan ang kapakanan ng mga mamamayan. Tinutuligsan nila ang palasyo at ang mga taong nasa posisyon na may kinalaman sa mga isyu ng katawalian at hindi pagkakapantay-pantay sa pamamahagi ng yaman ng bansa. Sa kabila ng mga lumalalang tensyon sa mga lansangan, nananatiling umaasa ang mamamayan na ang mga kilos protesta ay magdudulot ng positibong pagbabago para sa bansa. Ang mga sumusuporta sa pag-aalsa ay patuloy na nagtutulungan upang tiyakin na ang kanilang mga boses ay maririnig at hindi mananatiling tahimik. Patuloy ang paghikayat ng mga lider ng protesta sa publiko na makibahagi at magsanig pwersa upang labanan ang mga katiwalian at itaguyod ang isang makatarungan at mas maunlad na bansa. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung tinatawag na yung blind spot. Kasi po, bilang tao, bilang personal o leader, meron po tayong pananaw, pero meron po tayong aspeto sa ating perspective na hindi nakikita, yung po yung tinatawag na blind spot, na nakikita po ng ating mga kasama, mga nag-observe sa atin. Kaya mahalaga po yung tinatawag na malayang talakayan. Debate nga po ang sinabi ni Atty. Harry Roque kanina. Ngayon po, sa panahon po natin, fast forward, pumasok na po yung science. Ang science po ay yung mga state-of-the-art tools na sinasabi po para maging strategic tayo. Science like medicine, science like sa pag-aaral, etc. Ngayon po nagkaroon po ng pag-aaral yung mga tech companies. Ano po ang nagiging element ng pagiging successful ng isang team, ng isang grupo? Bakit ang isang grupo ay nagiging achievers at bakit yung iba hindi? Ito po isang malawakang pinondahan ng milyon na malaking halaga para alamin ano ang nagbibigay ng ingredient para naging successful ang isang team. Tayo po bilang Pilipino, isa po tayong team. Team po tayo, Team Pilipinas, Team Makabayan o Team Mahalin Natin ang Pilipinas. Tayo po ay Pilipino. Bilang team, dapat po ay meron po tayong pagkakaisa at ang layunin pa natin ay maging successful. Sa pag-aaral po ito, na pinondohan po at naging benchmark ng buong mundo, ano po yung nagiging successful team. Ito po yung tinatawag na Aristotle Project na pinondohan po ng Google. Ang sabi po dito, ang secret paano maging isang successful team ay yung magkaroon ng psychological safety na tinatawag. Ano yung psychological safety? Ito po yung sitwasyon na kung saan malayang magsalita, mayroong malaya at pantay-pantay na makapagsalita ang bawat isang team members ng kanyang pananaw
at kanyang damdamin at yung kabilang panig naman na nakikinig ay malayang nire-respeto ang sinasabi nung nagsasalita at pinakikinggan. From there, nagkakaroon po ng psychological safety at nagkakaroon po ng mas magiging produktibong collaboration para po malaman po ano po yung mas magandang idea para po magkaroon ng successful teams. Base po dyan sa pag-aaral na yan po ang aking pong i-share, yung po yung rationale o science, na latest na science funded by the Google Aristotle Project na nagpapatunay na sinimulan ng ating mga ninuno na nagsulat sila ng malayang pamamahayag at yung tinatawag na freedom of expression ay yung po yung rationale niya. Bakit po kaya mahalaga na magkaroon po tayo ng freedom of expression? Maaari pong hindi umayon sa akma ng pananaw natin yung sinasabi ng kabilang grupo, pero mahalaga po na pakinggan natin sila at makapag-develop tayo dito sa ating Pilipinas na hindi po tayo magka-cancel. Dahil hindi lang po sila akma sa ating pananaw, because for me, there's no such thing or group that mayroon pong monopoly ng truth. Maari po ngayon, yung lalo na po nung sinauna, nung sinabi ang monopoly of truth nila, lahat ng mundo. May nagsabi, hindi po lahat, bilog. Yung pala, bandang uli, bilog pala. Innovation na yung tinatawag na yun. Ngayon, maaari sabihin natin na ganito, ang Earth, ang center of universe that time. Yun yung pananaw that time. May nagsabi, hindi. Sinosuppress, pero hindi. Yung pala, bandang uli, yung pala ang magiging innovation o update na mindset. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag ng progress sa humankind. Yun lang po masasabi ko. Sana po, huwag isuppress, magkaroon po ng psychological safety ang buong Pilipino. Wala pong there's no right or wrong. Respect, and then from there, makakabuo tayo ng pananaw at mas malalo tayo magiging productive na naayon sa ating saligang batas, at yun din po ang sinabi ng science based sa Aristotle Project ng technology na Google. Maraming po salamat. Maraming salamat, Roman, sa iyong message. At ngayon naman ay ang pinakahihintay natin sa isa sa ating mga panel of speakers, si Attorney Trixie. Attorney Trixie, you have the floor po. Ikaw na po bahala. Mag-toilet ko na ako. Sorry. Mabilis lang to kasi lumabas ako sa meeting. Gayon pa man, mahalaga yung ating talakayan. The floor po. Ikaw na po bahala. Ay, okay na ba ako? Na-unmute na ako? Okay na. Okay, sige. Maraming salamat for that introduction. Mahalaga po ang tatalakayin natin ngayon dahil sa mga pangyayari natin. May konteksto ang pananaw ang pagtawag ngayon ng Kongreso sa mga vloggers, at dahil tinitesting nito ang limits ng ating freedom of speech. Ngayon, ito yung pagkakaiba. Dahil bago ang media, na itong social media, in the last 10 years, malaki ang strides niya at malaki yung naitutulong sa lipunan. Alam natin na ang freedom of speech, isa ito sa greatest freedoms, not simply because mayroon tayong pagkakataon na i-check ang ating gobyerno, ngunit it also acts as a safety or pressure valve ng lipunan. Kung hindi tayo nakakapagsalita, ang daming mga nangyayari, may mga disasters or natural or man-made. Katulad ng some people will argue na itong gobyerno natin is a natural disaster dahil sa sunod-sunod na mga pagkakamali, sunod-sunod na ng mga polisiya that have not helped the Filipino people. So, ang freedom of speech allows people to express themselves at sa gayon, diba, hindi natin kinukulog ito at hindi rin nagkakaroon ng yung sabog katulad ng mga revolusyon and gera and so on. Ito ay isang paraan that allows the people to cope with changes. Gayun pa man, ang tingin ng ating mga ilang opisyado, ang nakikita natin is periodically, kailangan ipaalala natin sa ating mga opisyales na ang freedom of speech ay tinalaga ng ating Korte Suprema as one of the greatest freedoms sa isang demokrasya.
Dito pumapatak ang lahat. Ang karapatan natin magsalita at magpahayag, pumupunta yan doon sa ating pagpili ng ating leaders. May larangan ng free speech pagdating sa eleksyon. Kaya ang Korte Suprema, tinitignan nila yung mga things like ano ang advertising na inaalaw, ano yung mga expressions ng mga individual na hindi mga kandidato na maaaring sabihin. So, sinabi rin ng Korte Suprema na isa din sa pinakamalaking expression ng ordinaryong mamamayan ay yung kanilang pagpupuna sa liderato. Ito po ay yung primary purpose ng freedom of speech para may panahon ay para pagkakataon na i-check natin yung mga opisyalis natin. Kaya hesitant ang hukuman na i-allow na i-abridge ito. So dahil mahalaga ang freedom of speech nakalagay sa ating saligang batas, no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sinabi pa ng Korte Suprema further on doon sa Chavez versus Gonzales na mayroong mga speech na talagang ina-allow natin na i-check, ina-allow natin na pwedeng i-regulate. So kaya mayroon tayong batas against inciting to sedition, false publications, inciting to terrorism, rebellion, war, ganyan. Kasi may nakikita tayong damage na parating na very critical yung possibility of damage na yun. Libel, pinaparusahan yan dahil nga may actual damage doon sa reputasyon ng isang tao. Ngunit, yung pag-criticize ng mga public figures, lalong-lalo na ang ating mga opisyales, tinatalaga yan na protected speech. Kailangan pinoprotektahan ang ordinaryong mamamayan na nagsasalita tungkol doon sa mga ginagawa o hindi ginagawa ng ating mga opisyales. Ito ay paraan para mas sumulong yung demokrasya at yung mga leaders natin will be doing their jobs. Kaya yan institutionalized. Sinabi pa ng Korte Suprema na kapag nagpo-propose ng mga content-related regulations, stricto ang hukuman para pag tinitignan nila ito kung ito ay naaayon sa ating saligang batas. Kung mayroon bang danger kung i-allow natin yung ganong klaseng speech. So, ang strict yung standards ng Korte Suprema and in many instances napapagalitan o nasa-strike down ang mga proposals that limit freedom of speech. Lalong-lalo na pag gagawa kayo ng content-related na regulation. So, noong panahon na Presidente si Gloria Arroyo, nag-announce ang kanyang Department of Justice Secretary na kapag mayroong nagtugtog ng Hello Garcia na automatic makakasuhan ng wiretapping. Strike down yan ng Korte Suprema. At sinabi nila na ito ay pagre-regulate ng content, ng expression. At ang tawag dito ay prior restraint. Pinatitigil niyo yung mga tao na gumamit ng tape na yon as their expression at binubusalan mo sila. Walang dahilan na nakikita ang Korte Suprema na payagan yung ganong ka-vague na direktiba. Pag tinugtog niyo yung tape, mabakasuhan kayo ng wiretapping. Ibig sabihin, hindi sila gumawa ng rule, hindi sila gumawa ng batas, nag-announce lang sila, NBI, i-prosecute ninyo yung mga nagtutugtog ng tape na yan. So dito, mahahango natin itong ginagawa ng Kongreso sa mga vloggers. Nagpapatawag ng vloggers after the congressman had spoken very clearly about narco-vloggers, pogo-vloggers, fake news purveyors, pseudo-journalists, pseudo-political analysts. Teka, vlogger lang po kami. Nagsasalita, nagpapahayag ng aming saloobin. Whether you consider that political analysis or not is of no moment. Nagsasalita kami and there is no grave danger of anything except the hurt feelings. Nasasaktan sila. Kasi nung nag-umpisa yan, bago nila naisip na magpatawag ng mga vloggers, ang pinag-uusapan nila is these vloggers are maligning the Quadcom. So nakikita natin yung natural progression, saan ba nanggaling itong pag-iimbestiga na ito. Nanggaling yan doon sa mga nababasa ng mga pahayag na ilang mga nasa social media na nagagalit kapag nakikita na nababalahura
o nalalapastangan ang karapatan ng mga resource persons. Paano ka ba naman hindi maaantig ang damdamin? Nakita natin na si dating Pangulong Duterte, minsan halos bastusin na siya doon sa pagsasalita ng ilang mga kongresista. Nakalimutan yata nila na mahal itong taong ito. Natural magre-react ang mga netizens. Nakita na ilang beses tinawag si VP Inday Sara. In other occasions, hindi siya pinapansin, hindi siya tinatanungan. Sa ibang occasions, pinipilit siyang sumagot in a certain way. At tuloy-tuloy din yung kanilang paggawa ng insinuations tungkol sa kanyang reputasyon, sa kanyang leadership, sa kanyang paggamit ng public funds. Sino ang hindi magagalit? Yung mga posts na reaksyon dyan, ito ba ang nakakasakit sa damdamin nila? Kung nagpo-post ang isang tao tungkol sa tama o mali na paggawa ng trabaho ng isang public official, covered ito by protected speech. So itong pag-iimbestiga sa mga vloggers ay paglalapastangan doon sa malinaw na constitutional provision na no law shall be passed abridging the freedom of speech. Sabi ni Congressman Barbers, ano sabi ni Congressman Barbers? We want a regulatory framework. We want discipline in social media. That is the tradition now. That is the textbook definition of prior restraint. Gusto mo, ipulis mo kung anong sasabihin ng mga tao. Ngayon, sinasabi nila, minumura yung mga congressman. Kung sa tingin nila, obscene yung pagmumura na yan, o libelous yung pagmumura na yon, maaari silang mag-file ng kaso ng libel. Ano ngayon ang purpose ng pagdidinig na ito? Kung gagawa sila ng regulatory framework na yan, unconstitutional yan because it is content related. Nagdi-decide kayo kung anong sasabihin ng mga netizens. Kung ito ay kung hindi naman sila gagawa ng batas, what is the point in calling the vloggers? Isa pa, suspicious ang timing. Isipin ninyo, magpapadinig sila, magko-conduct sila ng inquiry in aid of legislation, wala nang oras para gumawa ng batas. Pero, padating na ang eleksyon. Ngayon, kung ma-contempt, kung sa tingin nila, ayaw nila yung sasabihin ng mga vloggers, anong gagawin nila? Isa-cite nila in contempt? Isa-sideline nila? Saktong-sakto. Mag-i-eleksyon. Hindi makakapagsalita ang mga vloggers for or against any of their candidates. So, nakikita natin, textbook din ito na may pinipigilan itong mga kongresista sa mga pagsasalita. Bukod pa dyan, syempre may konting panakot. Alam natin ang history. Nag-start yan sa they are maligning the Quadcom. Napanood natin ang Quadcom. Nakita natin kung sino yung mga dinidetain nila. The likes of Colonel Grijaldo, sina Director Wilkins, kaya ibang mga tao na nakita naman natin, teka muna, contemptuous behavior ba yan? At naging subject sila ng ilang mga sinabi natin on social media o sinabi ng ibang mga vloggers sa social media. So nakikita din natin na ano ito? Payback? Ito ba ay papagalitan nila ang mga vloggers for something that they had said? Hindi ba para kang nagpaparusa ng mga tao na naglabas lamang ng saloobin? Again, textbook, denial ng freedom of speech. Parang pinaparusahan mo, wala nang pangbatas. Kung gusto nilang maparusahan dahil may paglalabag ng batas, ano yung sabi ni SPRD? If you have the evidence, go ahead and file your case. I am not a Filipino for nothing. So gayon din ang tingin ko sa nangyayari ngayon. Mayroon silang nakikitang ayaw nila. Ginagawa ito ng mga vloggers. May sinasabi na ayaw nila sa mga vloggers, calling for a hearing, calling for the creation of a law that is unconstitutional. May nakikita tayong ibang intent dito. The intent is habang ginagawa nila o habang dinidinig ang kaso, meron silang paraan para mapatahimik yung mga tao na ayaw nila yung salita. And so, ano ito? Again, karahasan ito, oppression ito,
And parang, ano ba to? Normal na ba ito sa Marcos administration? Anong pinagkaiba lang kay Marcos Sr.? Only the technology is different. Noon, ayaw nila ng mga komentarista sa traditional media. Pero dahil mas malakas ang loob at mas malawak ang ating democratic space sa social media, ang targets are the vloggers. Teka, di ba? Hindi naman regulated profession ito. Wala naman kaming board exam. Wala namang and they talk about things like fake news. They talk about narco vloggers. Teka, define nyo muna ano ba ibig sabihin ng fake news. Gusto ninyong i-criminalize ang fake news, but they should understand that any criminal law in the Philippines requires malicious intent. Ibig sabihin, kung tatawagin mong fake news yung tao, papatunayan mo muna na alam ng tao na fake yan at pinapakalat yan with the sole intent to malign a person or destroy a person's reputation, destroy their plans, whatever. Hindi pwede yung ay fake news ka. Teka muna, ano yung definition mo ng fake news at nasan ang malis dyan? So, I don't think that there is any intent or even any time to create a law. But they are creating circumstances to make people shut up. Wow, di ba? Tuwan-tuwa naman tayo sa pag-contract ng democratic space dito sa Pilipinas. It's bad enough that the economy is bad. Ngayon, mag-state of an emergency na yata ng food emergency na. A state of emergency, Attorney Trixie, sa Diba? Department of Agriculture, food emergency. Pasensya na, pero I really think, hello, ang weak nyo naman. Ang food emergency ninyo, anong gagawin ninyo? MFA lang. Pagkain yung kanin pa lang, yung bigas pa lang ang pinagtutuunan nyo ng pansin. Asa na yung kamatis, sibuyas, bawang. Nasa ng mga vegetables, pork, beef, everything else. Wala kayong maisip. And kumbaga, you have reached the bottom of your bag of tricks and you have nothing. Nothing to show for resolutions or anything of the sort. Kahit man lang dun sa Roman adage na bread and circus ang kailangan ng taong bayan, they fail on both counts. Mayroong national emergency on the condition or the state of our agriculture and production of food. Pero talaga, tatawagin ninyo sa Kongreso, vloggers. Tama, priorities, Anong nangyayari sa inyo? You know what galls me is that they know better. They know that they're doing this wrong. The jurisprudence is clear, the law is clear, the Constitution is clear. No law shall be passed abridging the freedom of speech, and yet they're doing it. Kumbaga, they're coming after vloggers. That means you and me. That means ordinary citizens na nagsalita lang, nagpahayag, nagpost sa Facebook. Ang primary purpose pa nga ng Facebook for most Filipinos is to get in touch with their families, given na ang dami-dami nating OFWs, and yet dito nila tayo titirahin on the Filipinos' love for connection. Yan, tama. Tama. Gusto nila ng do they really want to be loved or do they want to be hated? Kasi parang ba to? Why do you keep shooting yourself in the foot? Ito na nga lang ang kailangan ng Pilipino, napakabiit na nga lang ng threshold natin. Masaya tayo sa social media and they will hit us right where it hurts the most. Tama, paano sila ma-elect niyan? You're going into election doing something as monumentally insensitive as this. Parang, sinong
honestly think that that's going to stop anybody. If you put in jail, if you detain 40 vloggers, there will be 80 to replace them. Hindi na po anybody. This is democratic access to democratic space. So, sa tingin nila, masisimot nila yan? Do they honestly think that there is enough time to scare people into not talking? Mag-election, we can always vote against them. Galit ako, I will vote against you. I will campaign against you. I will make sure you don't win. This is monumental, kumbaga, epic fail when it comes to creation of policy. So, maybe par for the course for the Marcos administration. Maraming salamat, Attorney Christy, at binigyan mo ng pagkakataon marinig ka ng ating mga kababayan na nasa loob ng Zoom. At maraming nag-aabang at nanonood sa live stream po. Maraming salamat at good luck. Alam ko. Good luck. Ano ako malis dito? Okay. Ako na ang bahala. Thank you. Okay. Sis Maharlika, nandito si Princess Maui. Maui, isa sa mga naimbita ng Quadcom na mag-appear doon sa kanilang Yes, go ahead, Princess Maui. Princess Maui, sandali ha. I-unmute kita, tapos open mo yung iyong video para magawa yan. Wait lang ha. Okay. Princess Maui, okay na? Ganda-ganda naman ni Princess Maui, prinsesang prinsesa. Para magawa yan. Hello, live na ba tayo? I mean, nakikita na ba ang aking alindog dyan? Kita na yung alindog. Hello, Philippines. Hello sa mga nanonood sa ating program ngayon. Hello sa mga nasa Pilipinas. Hello din po sa mga kababayan nating OFWs. Nandito po ako ngayon sa Singapore. I'm celebrating my 20th birthday. Birthday po ng inyong prinsesa, no, February 2nd. And I'm privileged na may mga kababayan tayo dito sa Singapore na inimbitahan tayo. Alam nyo, marami ang nakaka-appreciate ng ginawa nating pagtitipon sa EDSA noong November. And dahil dyan, naiimbitahan tayo ng mga kababayan nating OFWs bilang appreciation sa ating sa ating pagharap sa mga problema at sa mga abusado dyan sa Pilipinas. Unfortunately, ayan nga po ang ginagawa sa mga vloggers, Ate Maharlika, Attorney Trixie, and everyone here, Ma'am Ana. Hello din po kay Spoke, Sari Roque, at sa lahat po ng mga invited vloggers and speakers for tonight. Unfortunately po, kaming mga nagpapahayag ng aming criticisms sa ating pamahalaan ay ginigipit. I'm just fortunate na nandito ako abroad. Hindi ko rin naman po alam, Ma'am Ana, Ate Maharlika, kung naka-receive na ako ng invitation. Kasi so far ang neighbor ko dyan sa Pilipinas ay hindi pa naman nagsisend sa akin ng message kung may na-receive na silang letter. Kasi ang alam po, pinapadala nila through LBC, at ang naririnig ko po, mali-mali naman ang mga pangalan ng mga iniimbitahan nila basta makapangumbida lang. Hindi nila alam yung legal name ng mga vloggers, hindi ba? And hindi rin accurate minsan po ang mga ang address na pinapadala nila. Alam niyo, hindi ko alam kung coincidence lang ba kasi may mga